Si Attorney Stephen David, ang abogado po ni Mayor Alice Guo, kasi abay ngayon nalantad sa mga balita ang binabanggit pong paglabas nga ng desisyon daw po ng Court of Appeals na pinapayagan yung freezing of accounts nito pong si Mayor Alice Guo. As a matter of fact, lantad ngayon itong mga dokumento mismo, no? At gusto ko humunang kunan po dito ng panig ang kampo po ni Mayor at ilang pa mga importanteng usapin tungkol pa rin po mga kapatid dito po ngayon sa kinakaharap ng kanyang kliyente. Attorney Stephen, salamat sa pagising ng maaga. Inyo na hubang nabasa itong order na binabanggit daw po na pinagbigyan nga ng CA yung freezing of assets ng iyong kliyente? Manu said, good morning, DJ Tacha. Hindi ko pa nababasa yung report na yan. Ang nag-publish ba ang Court of Appeals? Parang hindi naman nagpa-publish ang Court of Appeals ng kanilang mga decision o ibang tao. Attorney, ito sabi ko nga kanina dito, off the air. Sa pagkakaintindi ko po, meron kasing panuntunan, di ba? Opo, ang anti-money laundering law na hindi ito sinasa publiko, right? Opo. Correct ka dyan, Manu. Certain kasi ganito yan eh. Okay, go ahead. Ang mga AMLA report, ano ba interest ng public para i-ano yan? Kasi kung wala naman, kasi ini-endanger mo yung mga tao. In fact, ang ginagawa ng ganyan, dinidiscourage mo yung mga investors na maglagay sa bangko at mag-invest. Kaya babagsakan ang kanalian natin pag yan. Sa totoo lang, ang dami nagko-consult sa akin ngayon. Paano nila i-withdraw yung kanilang mga investments? Kasi siyempre, hindi mo na maalam, bigla may tatama sa yung ganyan. Lumalabas sa media. Kasi ang AMLA report, covered yan ng data privacy eh. Yung mga breach niyan, pwedeng masubject sa criminal tsaka civil sanctions sa mga gumagawa niyan. Of course, mayroong mga exemptions dyan. Pero kailangan yung mga sensitive data, hindi sa publiko. Ano ba intention nila para gawin niya? Para takutin yung mga tao? Babagsak ang ekonomiya natin pag ganyan ang ginagawa nila. Okay, attorney, ito ilalatag ko lang ito, attorney, para lang humaintindihan po ng ating mga kababayan. Kasi alam nyo na, sa mga panahong ito, ang social media, wala tayong control. Kasi nga po, hindi ho ba, ang standard procedure po dito, attorney, na kapag may pending case ka at iniimbestigahan ka ng AMLAC, and then meron silang mga petisyon sa Court of Appeals para nga dito sa pag-freeze ng mga assets mo, hindi ito isa sa publiko. Kasi nga, baka eventually, mapawalang sala yung tao, di ba, attorney? Correct ka dyan. Tsaka yung security niya. Paano yung masasamang loob? Sabihin, ay, yaman pala niya, etc. Anyway, pero, attorney, ito po'y nasa dyaryo na ngayon eh. Opo, at ito ngayon, meron pa hong dokumento ngayon na summary, ng, ikaw nga magbasa, malabo mata ko kasi. Yes dito, po. may summary nga dito, mismo meron. kung ilang bank accounts ito, pati yung pong cheque na in-issue sa pagbabayad sa building, magkano? Eto, sige, attorney, base po dito sa report, merong frozen accounts under Mayor Alice Guo. 31 frozen accounts po, meron ding 5, kasama po yung kanyang mga co-depositor. Merong 12 properties under Mayor Alice Guo's name. May 12 sasakyan at isang helicopter po kasama rin sa mga frozen assets nga na inilabas nga po nitong Court of Appeals. At yung cheque na 1 billion. Yes po, nalaman daw po ng mga investigador na nag-issue ng cheque itong si Mayor Alice Guo noong 2020 na may halagang 1.255 billion pesos. Same year po yan noong itinatayo ito pong building dyan sa Bamban, Tarlac. Opo. Reaction po, please. Well, una-una, ang hirap mag-react niya sa... Hindi ko kasi nako-confront pa yan. Una-una, wala pa kami discussion ng client about that. Ngayon umaga, wala pa nga 1 minute yung na encounter. Pero, ang masasabi ko lang, yung mga ganyan mga information, hindi yan dapat napapublic eh. Dahil may violation ng breach eh. Paano kung may mag-isip ng hindi maganda sa ating mga kababayan laban sa kanya? Kaya nga pinoprotektahan tayo ng batas yung Data Privacy Act. Pero kung may mga ganyang allegations ng Court of Appeal, siyempre, kailangan nating sagutin yan. Pero siyempre, bibigyan naman tayo ng pagkakataon para sagutin natin yan. Sa ngayon, hindi ko masasagot kasi wala akong hawak ng mga dokumento kahit ano eh.
Okay. Opo, naintindihan po namin, attorney. Kailan niyo po ulit nakausap po ang inyo pong kliyente, attorney? Ano ba ngayon? Friday. Wednesday. Yun po ang kahapon po wala so far. Kahapon, medyo na-busy tayo kahapon Saturday. Hindi ako coordinate. Okay. Opo, pero dito ho ba sa procedure ho lamang nitong pag-iimbestiga ng Anti-Money Laundering Council, ano ho ba ito? Ito ho ba ay summary proceeding, meaning hindi na kayo kinakailangan pang konsultahin, sila lang ho dito ang mag-iimbestiga, no need for, yung iniimbestigahan to raise any legal proceedings para po sa pag-iimbestiga. Kaya po nangyari ito na ngayon, nasa mga pahayagan nga na AMLAC freezes GUO bank accounts and assets. Well, meron namang karapatan ng AMLA na mag-issue ng mga APO, Asset Protection Order. Pwede naman nilang gawin yan. Kaya lang, yung pagdating na ng Court of Appeal, siyempre sasagot kami, papadalhan na kami ng notice, kopya para masagot natin at saka pagkakataong sagutin yan. Pero hindi ang media ang magpapadala sa atin yung sinasabi nyo, Sir Ted, na nagkaroon na ng mga publications. Kasi bawal yan. Wala namang interest ng public yan eh. Bakit kailangan ipaalam mo sa public? Wala namang interest ng public yan kasi ewan ko kung sino ang nag-leak niya from the Court of Appeal. In a statement, the AMLAC said the Court of Appeals has approved the Council's petition for the issuance of the order effectively freezing the assets of the persons and entities allegedly involved in human trafficking, money laundering, and illicit POGO activities. So, sir, ito sa mga pahayag na ngayon, AMLAC mismo ang sinasabing source umano. Pero, sir, doon po sa usapin ng ano ba interest ng publiko, hindi kaya na hinihiwalay ang isyong ito kapag ikay private person at isang elected public official? Wala namang pagkakaiba yan, Sir Ted. Kahit public ka, kahit private ka, protektado tayo ng data privacy. Meron lang exemptions, may guidelines tayo dyan. May court order ba yan na nilabas nila? May guidelines dyan. Kung public officials ka, mas lenient ang mga exemptions niya. Pero hindi basta-basta ka pwede naglalabas ng information sa public kasi walang interest ang public dyan. Ngayon, kung pag-declare lang na prinis ng AMLA yung kanilang assets, wala namang problema yan. Pero kung bakit naman pati details, yung mga sensitive details, nilagay sa report, yun talaga, violation yan. Hindi ko maintindihan ano ba logic niyan unless gusto mo magkaroon ng publicity trial. Baka naman kasi naniniwala sila na malabo itong kaso na to kaya gusto nila hihingi ng tulong ng publics para sa trial na to. Kaya yun lang nakikita ko reason that kailangan mo i-aware ang public sa mga data privacy na yan. Wala nang ibang-iba kasi kung nasa court na yan, hindi dapat tahimik na tayo kasi ako confident ako, malakas ang kaso ko, hindi na ako hihingi ng saklolo sa public na ito, unless gusto mo lang iba ang motive mo, di ba? Baka gusto mo tumakbo sa election, sikat ka, etc. Hindi natin masasabi, pero bawal yan. Yan ang masasabi ko. Hindi porke government. At saka sabi mo nga, Tertel, may iba pa eh. May iba pang sabi mo, investor o ano. Sigurado hindi naman yun, government Sige officials. Po. So, to move forward, what is your plan today, sir, concerning ito pong balitang ito? Well, una ko, syempre, makikipag-coordinate ako sa client about this thing. Dahil bulag ako dito, hindi ko alam. So, anyway, makikipag-coordinate ako. At saka kung mag-antay ako ng, as well, maging proactive na lang, hingi ako ng kopya sa Court of Appeals kung bibigyan tayo para naman magka-idea tayo. Okay, opo. Sige po. Opo. Pero sir doon po diyan po ang inyong opinion nga, no? Kung bakit ba, ano ba ang pakialam ng taong bayan dito? Itong ating mga viewers ngayon nagre-react. Ano yan public official yan. Tapos meron siyang mga sinasabing, alam niyo na, yung mga aligasyon sa kanya, kaya po daw dapat itong malantad. Yun po lamang. Pero may guidelines yan. May court order ba yun para ilabas nila yung mga. Tsaka, dapat nire-redact nila certain information. Hindi yan blatant blanket authority na porque government. Kawawa naman mga government officials natin, pwede mo palang iganyanin. Hindi pwede yun. Citizen pa rin yan ng Republika. Protected pa rin tayo ng batas. Kahit ano ang sitwasyon mo. Well, ang masasabi ko lang dyan,
dapat bilang isang responsible government officials, ano, dapat mag-ingat tayo sa ganyan kasi we are driving out investors. Sino ang mag-i-invest sa ganitong klaseng sistema sa Pilipinas kung alam mong anytime gaganyanin ka ng gobyerno? Opo, Sa sige. totoo lang, certain, ang dami nagtatanong sa atin, ano gagawin namin? Mag-withdraw na ba kami ng mga accounts namin? Mag-withdraw na ba kami ng mga investors? Hindi ka ba nagtataka tumataas ang dollar natin? Yung bang, Siyempre lang wala yung mga investors opo, natin. yung bang nagtatanong sa inyo, mga pogo din? Hindi naman, mga kliyente natin, marami. Matagal na tayo sa practice. Of course, we understand. Matagal na tayo sa practice, 30 years na tayo. Marami na susunod pa sa atin. Opo. Sige po. So, attorney, ito po, no, yung kliyente ho ninyo, nakausap ka ninyo 2 days ago pa, no? Ngayon po, hindi naman sa mga nakikinig ngayon sa atin, kasi alam nyo, kung ang sinasabi ni Mayor, psychologically, di ba, meron na siyang bagahe, no? At na binabanggit din niya na under talagang stress siya. Minsan po kasi may mga pagkakataon, hindi ho natin may tatanggi, na ang taong ipit na, ang tao pong para wala nang mapupuntahan, minsan may mga nangyayaring hindi maganda, di po ba? Sa mga ganun pong pagkakataon, ano ho ba ang balak ho ninyo dito? Maganda naman, Sir Ted, na tanong mo sa akin. Ang sabi ko sa kanya, actually, nagko-contemplate siya na hindi maganda talaga. Pero sabi ko, hang on, kaya natin to, labanan natin to. Una-una, Alice, tawag ko Alice minsan Mayor. Una-una, Mayor, sabi ko sa kanya, wala ka naman pinatay na tao, wala ka naman ninakaw, wala ka naman nagrabyado, wala ka naman sinaktan. Hindi ka naman nangurap, hindi ka pangagaw ambisyon doon. Alam mo, hang on, may awa sa iyong Panginoon Diyos. Lahat naman yan may solusyon. In due time, sasagutin ng Panginoon lahat yan. Bakit nangyayari sa iyo? Pagtiwala ka lang sa Kanya, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung ano man ang binabato sa iyo, labanan natin. Ako ang bahala sa legal. Leave everything to me pagdating sa legal. Pero leave everything to God pagdating sa personal na buhay. Okay. Pag pinag-usapan na po natin yung bagay na yan, medyo ako po'y titigil na muna dahil nga sa kanya-kanya po tayo sa paniniwala. Yun po lamang ang sa akin. Ngayon ho ba, kakausapin niyo ho ba, pupuntahan niyo si Mayor? Kasi yun lang po ang ating masiguro ho dito, that the mayor, suspended mayor, will be available kung sakasakali po na magkaroon nga dito ng mga pagdinig, di ba? Yun lang po ang sa atin dito. At ako Oo naman, dapat naman kasi ako siyempre sa legal process tayo. Okay, sige po. So, sa panghuli po, itong 1 billion na check yung kanyang in-issue, kailan ba siya naging mayor? Ito lang? First term niya ba ngayon? 22. Opo, first term niya po ito, no? Opo, kasi lumalabas na itong cheque na kanya na issue ay before siya maging mayor ng Bamban. O sige po, makikibalita po kami kung sakasakali na inyo po makakausap po inyong kliyente. Kaya po ako nagtanong sa usapin na iyon kasi may nangyari na yan sa Senado dati. Yun lang po ang akin, ano? Hindi ko alam yung nangyari sa Senado. Ano ba yun? Hindi. Ayoko na magbanggit po at baka yung mga sugat. Meron pong isang naharap dyan sa investigasyon din at kinalaunan, tinapos ang buhay niya. Yun lang po sa akin. Wawa naman. I mean, with all due respect sa mga, alam niyo yun. Alam mo, Sir Ted, ang engagement ko sa kanya about lang sa participation ng Pogo. Dahil yun lang naman na issue. Pero sa tindi ng mga nagiging problema na lumalabas, actually, hindi ko naman kasama yun sa mga engagement ko. Kaya lang, hindi ko siya maiwanan. Kasi tao yan nangangailangan na to. Hindi tayo iiwan sa kanya sa ere kung kailan niya tayo kailangan. Opo, yun lang po sa akin lang. Masiguro lang po yung kanyang mental well-being, di ba? Opo, para harapin ang lahat ng ito. Oo, kasi mahirap na po kapag, yun lang ang sa akin dito. Kaya, when we deal with this kind of issue, sometimes hindi, importante yung compassion mo pa rin, no? Na hindi nawawala. Kasi baka may mangyaring hindi maganda, alam nyo, magkasisihan, di ba, eventually. Yan po sinasabi. Opo. Okay, yun lang po sa atin. Okay? Alam mo, Sir Ted, ma-share ko lang Ewan ko kung, wag na lang kasi may privileged lawyer. Wag na lang. Pero masyadong touching yung mga sinasabi sa Opo. Sige po. Salamat po na marami, attorney, ha? Opo.